I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo. Ayan yung sagot ni Richard doon sa ginawa niya. O, tingnan nyo tingnan nyo guys, yung sagot niya. Siya lumalapit sa akin alangan namang halikan ko siya doon. Kung lumapit siya sa akin, edi sige, kung yan ang gusto niya, sino ba naman ako para umatras? Oh. 'Di ba? 'Di ba katangahan 'yun? Kabubuhan yung ginagawa niya. So ibig sabihin, bawat tao pa lang may kaalitan siya or nagagalit siya sa isang tao, bawal lumapit sa kanya kasi ano siya, sadista, nananakit. Oh, bakit kaya hindi niya gagawin doon sa tao na kasing ano niya din, kasing edad niya? 'Di ba? Makapal talagang mukha niya, nakakainis. Sa totoo lang. Ba, siya ang lumapit. Kaya nga siya lumapit kasi kinukumprontan niya. O ini-explain po ni Mr. Gakuma. Pero hindi siya hindi siya nakikinig. Binatukan niya yung tao. Sira ulo talaga. Pero siya lumapit sa akin So, ibig sabihin, pag lumapit pala sa'yo, sabay suntok mo, ganun, or batok, sipain mo. Piliin mo yung taong dapat mong batukan. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Kayang-kayanin mo si Mr. Gakuma kasi hindi kanya lalabanan. Yun ang totoong profesional, 'di ba? Ito, unprofessional, askal ang ugali niya. 'Di ba? Basahin po natin mga kababayan sa comment para para kumpleto yung sinasabi niya kung ano ba ang dahilan. Sabi dito ng Abante, nabana sa palit atleta Richard Gomez pumalag sa pananakit sa PH financing chip. 'Di ba? Nabanas. Kung nabanas ka, gano'n na lang ang gagawin mo. Alalahanin mo, opisyal ng gobyerno din 'yon. Hindi mo pwedeng kumprontahin or kausapin ng tao, bakit ganito, pinalitan mo ganon? Ano ba ang reason? Hindi mo pinakinggan yung kanyang paliwanag na nanapak ka kaagad. Gago. Sira ulo talaga. Putsa kung ako. Ay nako. Ewan ko. Matanda na nga yung tao, babatukan mo, putsa. Kung nagkataon lang kasing ano mo lang, ewan ko lang sa'yo. Sabi dito mga kababayan, kinumpirma ni Lite Representative Richard Gomez ang alitan kay Philippines Fencing Association, President Rene Gakuma. Sa panayam ng News 5, sinabi ni Gomez na kinumprontan niya ang mga PFA official dahil sa biglang umanong pagtanggal sa number 1 fencer na si Alexa Larrazabal sa woman individual EP sa 33rd South Asian Games sa Thailand. Nagkaroon kami ng konfrontasyon doon sa venue ng fencing. Tumawag sa akin yung former national coach namin, which is national coach namin sa modern pentathlon ang ginawang desisyon. Yung number 1 fencer sa AP sa height before bigla nilang tinanggal, hindi nila pinalaro, kwento niya. Never nangyari sa amin niya, number 1 fencer ka tapos hindi ka pinalaro, dagdag niya. Kaugnay naman sa pananakit umano niya kay Gakuma, ani ni Gomez, siyang lumapit sa akin yan, katangahan niya talaga. 'Di ba? Alangan naman halikan ko siya. Siya doon, kung lumapit siya sa akin, di sige. Kung yan ang gusto niya, sino ba naman ako para umatras? Sos, kaya na, pumalag ka lang sa mga taong kayang-kaya mo Sira ulo. Ayon pa kay Gomez, hindi pa niya napapanood ang CCTV footage na pananakit umano niya kay Gakuma. Hindi ko nakita yung video pero nagkaroon kami ng konfrontasyon habang nag-uusap kami. I was so mad. If you are mad, then you punching someone? Gago. Di ba? Grabe. When the country is fighting for a medal, hindi mo ipapasok yung mahina na player gate niya. Alam niyo guys, there's a reason There's a reason. Why? 'Di ba? Hindi man natin alam ang buong istorya, pero hindi po pwede yung batukan mo yung tao. 'Di ba? Alam niyo, kung professional kang tao,
idadaan mo sa magandang usapan eh. Yes, you are mad, pero never hitting someone, guys. You know? Hindi maganda po yun eh. Kung nagkataon, kung nagkataon lang, rumisbak siya, nagkaroon ng hindi magandang nangyari, ano ngayon, di ba? Oh. Prior to that, months before that, binubuli nila si Alexa. Sabi ko, you don't bully an athlete. Huwag nyo na bastusin mga athlete. Profile ko rin siya ng kaso for bullying for athlete. Oh. Ayan, di ba? Alam mo, mga kababayan, I'm not defending Mr. Gakuma. Ang points ko rito is, respeto mo sa kanya kasi matanda na. Why batukan mo yung tao? If you are mad, 'di ba? Why not hindi mo siya kausapin? Ano ba ang reason? Ano ba ang dahilan? 'Di ba? Oh, hindi ba forke palitan yung atleta? Tapos batukan mo na yung tao? No, hindi maganda 'yun. Hindi maganda po 'yun. Ang points ko rito, yung pagbatok baga. Pwede naman kausapin mo yung tao. O, bakit ginawa mong ganito? Ba't penalitan mo? Sayang naman kasi number 1 siya. 'Di ba? Baka may 'di ba? Doon sa unang video natin kasi nga baka may problema yung athlete, may kulang siya. O may hindi siya sumunod sa rules. Maaring ganun. Kasi hindi naman po pwede yung may pinakumpleto sa iyo ng requirements or mayroon pinagawa sa iyo hindi mo ginagawa. Kung ano man yung rules ng Philippine sport, dapat sundin po 'yun. Importante po 'yun mga kababayan eh. Hindi ka pwedeng lumabag kung ano po ang patakaran. So siguro gusto ni Guma, paboran na lang. Hindi naman po pwede 'yun eh. Always sumunod dapat kung ano po ang patakaran. 'Di ba? Oh. Tapos nagagalit ka kaagad. Batukan mo yung tao. Kawawa naman, 'di ba? Oh, kaya ako ang taas kasi ng respeto ko sa mga matatanda. I don't know. Kasi guys, nagbabasa ako sa Biblia talaga. Oo, kasi kailangan galangin mo talaga. Whatever guys, whatever the situation is. Kailangan mo din na tingnan kung ano ang maaring mangyari. 'Di ba? Sa simpleng batok lang, malakas 'yun, tapos matanda na yung tao. Sa simpleng batok niya lang. Tapos nagkaroon po ng hindi maganda pala sa kalusugan niya. Di kasalanan niya pa ngayon. Kaya nga grabe. Oh. Sabi niya siya ang lumapit eh. So ibig sabihin pag lumapit pala yung tao, batukan mo na kaagad. Kung nagkataon yung taong yun resbakan ka. Di may kalalagyan ka, 'di ba? Makapal din ang apog nito eh. 'Di ba? But anyway, hindi natin alam ang buong story, but siyempre mga kababayan, tawag dito, ang akin lang kasi doon, yung points ko is yung pagbatok ba. Oo, kung may kasalanan naman si Mr. Gakuma, di kausapin, huwag nang batukan yung tao, kawawa naman. Sabi dyan ng mga nagko-comment, ma-attitude ka lang eh. Pati sa SEA Games, may insertion, ayun, attitude speak. Di mo siya kailangan halikan. Mas lalong di mo kailangan durugin ang kamay niya. Mag-isip ka, sabi. Public official, ethic committee, another one. Yes, kung ako, sampan ko yan. Very politician attitude. Kasi yan, wala naman yata. No read, no write naman yata yan eh. Kung halikan ko lahat ng lalapit sa akin, baka makulong ako. O diba, mga kababayan? Sampal now, paliwanag later. Yes, i-deny niya po yun. Di-deny niya. Tsaka, isa pa, kahit makita niya po yung video, hindi mo pwedeng i-deny kasi maraming tao doon sa paligid eh. Kitang-kita nila po yun. O yun. O. Ayan o, yung sinapak ka ni Robin noon, masakit ba? Yan, nagkaroon po ng alitan kasi, sapakan. O, hindi nakapalag si Richard Gomez nung panahon na yun. So, anyway, mga best, ano pong kapalagayan nyo? Kayo na pong balang humusga. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.